1, 2, 3, 4. Basics talaga to sa akin. Yo, what's up guys? Welcome to Nelson TV. So ngayon siguro nababasa nyo sa ating title na ating pag-usapan ngayon. So ngayon guys, samahan nyo ko hanggang dulo para sabihin ko sa inyo kung ano ang buhay ko dito sa YouTube, kung magkano yung sinasahod ko, pinaka first sahod ko dito sa YouTube. Ayan, sana samahan nyo ko hanggang dulo para malalaman nyo kung ano talaga at magkano yung sasahurin ko dito. For anything else, bago ko ipakita sa inyo ang pinaka sahod natin ni YouTube, so syempre share ko muna sa inyo ang pinagdaanan ko sa pagbablog, pag-i-edit ng video, lahat-lahat na yon. Sasabihin ko sa inyo kung hindi talaga madali, gaano kahirap ang pagbablog, lalong-lalo na sa katulad ko na small YouTuber, nag-umpisa pa lang. So, ngayon sasabihin ko sa inyo kung paano ako nag-umpisa sa YouTube. So, ayan. So, dahil marami nagtatanong sa video na to, marami din nag-aabang, mga followers, at mga subscribers. So, ito na ngayon. Sasabihin ko na sa inyo na ito na. This is it. Nag-uumpisa ako sa pag-vlog. First upload ko sa YouTube month of April. So, yun. Pinakaunang upload ko talaga. Na-warning agad ako na YouTube. Siyempre, first time mo palang upload dahil sa mahina din yung data sa amin na ginagamit ko kasi data pa lang ginamit ko. Di ko alam kung na-upload na ba yun o wala, basta biglang nag-loading yung data. So, ayan, inulit ko pa talaga agad kasi gusto ko makita na na-upload na sa channel ko yung video na yon. So, ayan, so pagbalik sa data, doon ko nalalaman na sunod-sunod lang pumasok ang email ni YouTube na warning pala yung video ko, hindi pala siya pasado sa community guidelines ni YouTube. So yan, dalawang video kaagad na warning. Unang upload ko pa lang, dalawang video kaagad, warning kaagad ako. So nakakalungkot kasi sa katulad kong small YouTuber, hindi ko pa alam kung anong ibig sabihin nun. So ngayon magre-research ako. Ni-research ko lahat ng paano mag-umpisa sa ang mga dapat gawin yon, lahat na hinahanap ko na yung saan ako nagkamali, ganun. Doon ko nalaman na nag-violation pala yung video ko. So yun, nakakalungkot kasi siyempre excited ka na may video ka na, makikita na sa mga tao, nakapag-umpisa ka na mag-vlog. So yun pala, sablay pala yung ginawa mo. So pangalawa, yun, gumawa ako ulit, nag-research ako lahat ng mga sikat na vlogger, na-research ko kung paano sila nag-umpisa, ganun. Doon ko napatunayan kung akala ko kasi dati napakadali mag-vlog, napakadali gumawa ng video. So, yun, napatunayan ko na hindi pala ganun kadali mag-vlog, gumawa ng video kasi lahat na. Ikaw na yung director, ikaw na yung cameraman, ikaw na yung writer, lahat na, nasa sayo lahat. So, mga tulad ng video. So, yun, okay na. Ayan, hanggang sa tuloy-tuloy na akong mag-upload ng video. Halos linggo-linggo nag-upload ako ng video kasi siyempre may trabaho din tayo. Kailangan din tayo pumasok para sa ating pamilya. Kaya requirements ni YouTube. So, ayan, kailangan talaga damihan mo yung video mo pag-upload. Kung kaya sa time mo na mag-upload ka araw-araw, everyday, mag-upload ka everyday, yun, gawin mo. Hanggang sa ma-hit mo yung requirements ni YouTube na 1,000 subscriber at 4,000 public watch hour. So yan, doon mo ma-realize na gaano kahirap mag-vlog, lahat ng struggles mag-vlog, andoon lahat. So kailangan, andoon na rin yung samahan mo ng sipag at syaga talaga kasi wala sipag at syaga, di mo talaga ma-hit yung mga requirements ni YouTube. Hindi talaga mag-grow yung channel mo pagka hindi mo samahan ng sipag at syaga at saka samahan mo na rin ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Kasi kung hindi makapal ang mukha mo, mahihiya ka mag-vlog. Mahihiya ka sa camera, yun. Hindi talaga dawin na magsalita ka, nabubulol ka, yun.
Kailangan aralin mo lahat. So ako talaga, hindi ako ganun kagaling kaganda yung video ko. Kasi sa pagsasalita ko pa lang, wala na eh, mahirap na. Siyempre ako, Bisaya ako. Mahirap magtagalog. Napakatigas ng dila natin bilang Bisaya. Nahit ko yung requirements ni YouTube. Yung 1,000 subscriber at saka 4,000 public watch hour. Siguro month of November, mga November katapusan. Tapos December 1, 2021 na-monetize ako. Nag-apply ako ng monetization, tapos kinabukasan na-monetize agad ako. Nanggap ako agad ng YouTube. So ayan, laking pasalamat talaga na approve yung channel ko. Bago ka pala mag-apply ng monetization, kailangan malinis yung channel mo, walang copyright. Basta wala lahat, kailangan malinis yung channel mo bago mo siya i-apply ng monetization. So na-receive ko yung verification pin na pinadala ni YouTube sa akin January 23, 2022. Ito na ang pinakaantay natin na pwede na tayong sumahod, pwede na tayong kumita. So ito, na-receive ko na. So after kong ma-receive itong verification pin na to, siyempre happy, napakasaya natin kasi na-receive na natin to. Akala ko, ayan na, sahod na agad. So yun pa pala, hindi pa. Kailangan pa tayo makaipon ng $100 para pwede na tayong sumahod. So sa month of December, hindi tayo umabot ng $100. Ang nakuha lang natin ay $92. So ayan, hindi pa tayo pwedeng sumahod kasi hindi pa tayo umabot ng 100. So buti na lang, sa awa ng Diyos, month of January, na-reach natin ang $100. So ayan, pwede na tayong sumahod. So ang sahuran pala ng YouTube ay every 22nd of the month. Ayan, nag-aantay lang tayo ng email kung kailan sila mag-email. So ayan, sa awa ng Diyos, nag-email si YouTube sa akin, si AdSense pala sa akin ng February 21st of February, nag-email sa akin. Yan yung email na to. So taking pasalamat ko talaga na sumahod na tayo, may sahod na to, may pira na talaga tayo. Ito na, pira na talaga to. So ayan, nung pagkatapos ko ma-receive ang email ni AdSense, na pumunta ako sa ATM machine, chinek ko kung andun pumasok na ba sa account natin. Ayan, sa wakas pumasok na talaga. So ito na. So ayan, pagkatapos nating mag-withdraw sa machine, so ito na. Ito na ang ating pinakaantay ng lahat. Ayan, tara, samahan mo ko, magbilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,600 point ganon something. So may butal doon na 35 pesos, hindi ko na lang siya winidraw kasi para sa doon na yun, sa ATM na yun. So ito yung sinahod ko, 6,600 pesos. Ang binayad sa akin ni AdSense ay $140. So equivalent to 7,100 point something sana. Kaso hindi ko alam kung magkano ang binawas ni bangko. Nasa mga 600 point something din ang binawas ni bangko. Kaya ang natira, ito lang talaga, 6,600 pesos. So ito na. Bilang isang small YouTuber na katulad ko, napakalaking blessings talaga to sa akin. Blessings talaga to sa akin. Sorry guys, medyo nayak tayo ng konti kanina kasi tears of joy lang yun. So akalain na umabot sa ganito. Kasi nung una kong video, katuwaan lang sana yon kasi yun, makikita nyo nagmamagic ako doon. Parang magic talaga. Parang ewan. Yun, hanggang sa gumawa ako ng ibang video na about sa pagluluto. So kahit di naman ako ganong kagaling magluto, gusto ko lang din ma-share sa inyo yung kunting kaalaman ko sa pagluluto hanggang sa
hanggang sa nagkaroon tayo ng trending video natin sa about sa paglilitsyon, hanggang sa yun, doon nagumpisa na nag-grow yung channel natin. Yun, dumami na yung mga followers natin, subscriber natin, hanggang sa naabot ko tong ito talaga. Thank you, Lord. Saka kung hindi rin dahil sa inyo, naiyak ako naman. Kaya maraming salamat sa inyong lahat, sa aking mga solid supporters, sa ating mga followers. Thank you so much sa inyong lahat. Di ko maabot to kung hindi dahil sa inyo. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. So ayan, papasalamat ako kay Lord na siya ang naging sentro sa lahat. At sa mga ating mga solid supporters, sa mga bagong supporters, saka sa mga dating supporters, maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga taong naniniwala sa akin, sa mga taong nagbibigay ng advice sa ating pagbablog, at sa mga taong naging kaibigan natin sa larangan ng YouTube, maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, at sa aking pinaka-espesyal na editor, ang aking wife, ang aking asawa, maraming salamat sa lahat. Walang sawang pagsuporta sa akin at siya ang gumagawa sa pinakahirap na part sa pag-i-edit. Siya na rin ang director. So ngayon, bago tayo magtatapos, magbibigay lang ako ng konting tips para sa mga katulad kong small YouTuber na nangarap din na mag-grow ang channel nila. So ayan, una-una nating tips, pananalig sa ating may kapal talaga na kailangan ialay natin kay Lord ang lahat ng ginagawa talaga natin. Dahil siya ang sentro sa lahat. Saka pangalawa, samahan din natin ng sipag at syaga. Kailangan wag lang tayong pamamahayan ng katamaran. Sipagan natin lagi para sa pag-upload ng ating mga video. Kailangan tibayan natin ang ating loob. Wag nating hindahin ng mga tao na nagbaba sa atin, nagda-down sa atin. So go lang tayo ng go. Kailangan magkaroon tayo ng tiwala talaga sa sarili. So thank you and God bless sa ating lahat. Please don't forget to subscribe. Bye-bye. Flying kiss. Thank you. Thanks for watching.